Tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon na tinipo niya tayo upang ipagdiwang ang kanyang pag-ibig at awa sa banal na misa. At ang ating misa ngayon ay espesyal na pinangungunahan ng ating kapatid na si Father Santi na nagpapasalamat sa Diyos at humihiling sa atin na tulungan siya sapagkat sa kanya lang na lakas ay kakapusin ang kanyang pagpapasalamat sa Diyos. Kaya't hinihiling niya na samahan natin siyang magpasalamat sa Diyos sa 70 taon ng biyaya na ipinagkaloob sa kanya. Kaya't happy birthday, Father Santi, at palakpakan natin si Father Santi. Itumpun taon ng biyaya at 34 na taon bilang pari na naglilingkod sa atin. Hayaan niyong gamitin ko muna sa panimula ang mga pagbasang nakatakda sa araw na ito bukod sa triduo natin dito sa diocese sapagkat mas ramdam ko na ito ay ang mas sumasalamin sa buhay ni Father Santi. Ang pagbasa na hango kay San Pablo at ito'y alam na alam natin sapagkat dito hinango ang mga salita ng kantang ang pamagat ay pananagutan. Natitiyak ko, alam nating lahat ang awit na iyon. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos upang maging kapiling niya. Paalala sa atin na ang buhay ay hindi sa atin. Ang buhay ay sa Diyos. Kaya nga't walang kabuluhan ang isang buhay na hindi kasama ang Diyos. At sa Ebanghelyo naman, doon ipinapakita ng Panginoon ng talinghaga ng mga nawawalang tupa at ang nawawalang salapi na ang Diyos ay hindi papipigil, hindi hihinto hanggat hindi niya nahanap. Iiwan niyang 99 para lamang sa isa. Kahit may 9 na salapi na siya, hindi pa rin siya titigil, mahanap kahit yung isa. Kung iba sa atin sabihin, hayaan mo na lang, isa lang naman yan, may 99 ka pa. Isa lang naman yan, may 9 pa pa. Pero ang Diyos, isinilarawan sa atin na lubhang maawain, na gagawin at gagawin niya ang lahat. Hanapin ang nawawala. Hanggat dumating ang panahon na ang tupang yon ay mamahingat manahan sa kanyang balikat at maging tunay na kanya. Bakit ko po nais gamitin ang mga kahulugan ng mga pagbasang iyon? Sapagkat natitiyak ko po ganun din ang naging karanasan ni Father Santi. Aminin ko po sa inyo, hindi ko po siya lubos na kakilala. Nung nasa Holy Apostles po si Father Santi ay nandun na rin po ako sa San Carlos at sila po ang mga pioneers kasama ni Bishop Milo sa Holy Apostles Senior Seminary. At kung makikita niyo po ay parang wala pa rin pinagbago si Father Santi mula noon. Mas makapal pa nga ang buhok niya sa akin, no? Ano kayang sikreto ni Father, no? At talagang atong binabalikan ko yung panahon na yon ay sila po na sila yung unang mga naging tumugon sa panawagan ng Diyos na bagamat mga professional na po sila. Nagkatrabaho na po sa bangko si Father, accountant po si Father, marami na po siyang karanasan. Hindi ko lang po naitanong kung ilan na ho naging girlfriend ni Father. No? Pero sa dami ng kanyang naging karanasan, parang hindi pa rin buo,
hindi pa rin ganap. Parang may kulang pa rin sa kanyang buhay. Kaya nga, bagamat marami na siyang nasubukan at naranasan, minabuti niyang tumugon sa tawag ni Kristo na maging pari. At yun po yung lalo na sa kanilang komunidad sa Holy Apostles Senior Seminary. Mga dentista, abogado, accountant, teachers, mga professionals na nasubukan na ang lahat, naranasan na ang lahat, pero pakiramdam nila may kulang pa rin. Siguro nga katulad nung kantang Pananagutan na naghahanap sila na ano ba ang buhay? Kahulugan ng buhay. Ang mabuhay, hindi para sa sarili lamang. Napakaganda nga po na yun ang mensahe na mismo ang buhay ni Father Santi ay pinapakita sa atin. Nabanggit ko po sa inyo na galing po ako sa Greenbelt. Doon din po sa Makati. Doon din po napadpad si Father. At doon nakikita ko yung ibang mga kabataan, yung mga young professionals na sinasabi nga nila, nung una akala nila magiging masaya sila pag nakuha nila yung promotion, naka1 milyon na sila, nakapag-condo na sila, nakapag-kotse na sila, pero may nahanap-hanap pa rin sila sa buhay. At yun ang katotohanan. Ang paglalakbay natin sa buhay ay paghahanap ng kabuluhan. At saan nga ba ang kabuluhan? At ito yung pagdasal natin. Hindi lang kay Father Santi, hindi lang sa mga pari, kundi sa bayan natin. Sana matuklasan ng mga nangungurakot, hindi sa pera. Kaya napansin niyo po, kahit ilan po na yung kotse nila, ilan po na yung bahay nila, sana mapagtanto nila, hindi doon nakikita ang kaligayahan sa buhay. Sana makita nila si Father Santi para masabi ni Father Santi sa kanila, wala dyan. Wala dyan ang kaligayahan ng buhay. Hindi sa paramihan ng pera. Lalo na kung magpaparami ka ng pera sa paghihirap naman at pagdurusan ng iba. Lalo na ngayon nakikita natin ang daming nasasalanta sa baha, sa lindol, sa kapabayaan, sa kawalan ng paglilingkod. Sana matutunan at mapagtanto nating lahat na ang tunay na buhay ay hindi mabuhay para sa sarili lamang, kundi ang mabuhay sa Diyos. At kaya nga siguro nung yun ang pinag-iisipan ni Father Santi, natitiyak ko ilang beses siyang pinagtangkaan ng Diyos. Katulad ng paghahanap ng mabuting pastol. Ilang beses siyang pinagtangkaan ng Diyos tawagin. Ilang beses siya pinagtangkaan ng Diyos hilahin na. Pero siguro may mga pagkakataon pa rin kaya inaabot ng medyo matagal-tagal si Father bago nakasagot. Dahil nagpupumiglas pa rin siguro siya. Nagdududa pa rin siya. Naghahanap pa rin siya ng tanda. Pero buti na lang, nadaig pa rin ang panawagan ng Diyos. Nanaig pa rin ang pangungulit ng Diyos sa paghahanap sa Kanya. Kaya nga, katulad ng nakita ng pastol, yung tupa, katulad ng nakita ng babae, yung nawawalang salapi, nakita si Father Santi. Pero higit sa lahat, nakita din ni Father Santi ang tunay niyang hinahanap sa buhay. At sana nga kaya nga't walang katapusan ang pagdiriwang ni Father. Father, ito na ba ang huli natin? O meron pang ibang celebration? Marapat lang na maraming pagdiriwang dahil marami siyang ipinagpapasalamat sa Diyos. Dahil sa wakas, natagpuan siya ng Diyos. Natagpuan niya ang Diyos. Ngunit hindi dun sana lang magtapos ang lahat. Gaya nga ng tema natin ngayon sa ginintuang jubileo, ang magasik. Father Santi, kung paano mo natuklasan ang buhay, kung paano ka nahanap ng Diyos, sana ganun din ang iyong maging pagpapari.
Patuloy mong tulungan ang mga tao na matuklasan din ang kahulugan at kayamanan ng buhay. Sa iyong pagkapari, ipamalas mo ang Diyos na naghahanap sa mga naliligaw, sa mga nawawala, kahit sa mga nagwawala. Ikaw ang mabuting pastol ngayon. Ipinaranas ng Diyos paano ka kaawaan. Iparanas mo din sa kanila kung paano kaawaan ng Diyos. Pag ganun daw po, tunay at ganap ang ating pagdiriwang. Tunay at ganap ang ating kagalakan sapagkat isang buhay ng puno-puno ng kahulugan, punong-puno ng biyaya, punong-puno ng Diyos ang ating ipinagdiriwang sa mga sandaling ito. At dahil doon, nananabik tayo. Katatitiyak ko si Father Santarin, nananabik sa after 5 years, magdiriwang uli. Nananabik si Father dahil alam ko, yun ay age of retirement, no? Ng pamahinga. Nagpaparinig na nga si Father, pero sabi ko, kapit lang, Father. Kaya pa yan. No? Total, young looking pa naman si Father, no? Ayan, kasi dahil mukha ka pang masigla at bata, kaya pa yan. Pero we look forward to that celebration because that will again be a testament to the sowing that you have done all through these years. And by now, you have reaped the harvest. Matitiyak ko, meron na nga nandito na bininyagan mo, kinasal mo, pinakumpisalan mo, pinaranas mo sa kanila ang biyaya ng Diyos. Kaya't narito sila, nagpapasalamat sa iyo sapagkat ikaw ay biyaya ng Diyos. Kasama mo kami sa pagpapasalamat na ito. Kasama mo kami sa pag-aalay sa Diyos. Kasama mo kami, Father Santi, sa paglalakbay upang patuloy na maghasik ng biyaya ng Diyos. Happy birthday, Father Santi, at patuloy kang gabayan at pagpalain ng Poong May Kapal.